College. Tapos nagreklamo dahil pinaglakad ng 4 na oras. Tapos 2 point. Kasi, ewan ko parang medyo May advocate ng mga paglalakad ng siguro hindi sila sanay maglakad. Well, hindi, gabi na rin kasi, tapos walang ilaw sa kalsada. Tapos, ang dami talaga nila, pag nakita mo yung video, ang dami talaga nila. So, nag-traffic din sa daan, sa kitid ng daan, walang sidewalk. Sila sa labas. Naglakad sila sa highway, parang kumbaga. Saka yung 4 hours na lakad, malayo yun. Kasi parang 5 p.m. natapos yung program, so naglakad sila hanggang 9 p.m. Buti sana kung Pasikot-sikot yung lakad nila. Siguro papunta dun sa papunta sa... Layo na ng parking. Ano ba yung ano mo maganda kasi ngayon sa Google Maps, pwede mo ilagay yung starting point saka yung end point. Tapos malalaman mo kung gaano katagal yung lakad. Sige. So, paano sa search natin? So, Best kailangan- Link Death March. Yes, ano mo kung saan yung May title program, na kung saan sila nagsimula, tapos saan sila pupunta. Tapos pag hanapin mo sa maps, tapos meron doon nakalagay yung lakad. Di ba? Meron yan eh. Lakad, tren, motor, saka kotse. So pwede mo makita kung gaano kalayo. So, gaano kalayo ang 4 hours na lang? Hindi. Depende sa Depende pace sa din kasi, distance. sa distance. Bakit ito? 2.8 kilometers, 40 minutes. Gaano nga? Ayan, 40 Yeah, minutes. 2.8 kilometers na 40 minutes na lakad. Kasi alam mo kung anong ginawa ko, kaya ako tinatanong kung gaano kalayo or kung naglakad sila. Kasi nung bata ako, mahilig ako maglakad. So yung Alimol, nilakad ko yan, mula Alimol hanggang bahay. Mga 16.8 kilometers. Grade 2. Ganito kasi, ang average walking speed ng isang adult, 3 miles per hour. So kung 4 na oras yan, Ito Naging bantay. hindi, ito 12 miles, no, Hindi, 12 ito miles per hour. ano muna sa kilometers. Di ba? Tinano ko, tinimes ko. Tinimes Ang ko. 4 miles ay how many 12 miles 12 miles sige. Kung 3 miles per hour yung average mo. 16.8 miles, kung miles pala yan. Hindi, kilometers na. O, 16.8. Hindi kahit sabihin mo na 1 hour lang yun, malayo pa rin yun. Oo. O, Para tsaka- sa field trip. Oo, at saka itong 16 kilometers na to, parang EDSA, mula, Yes, yan, no? mula siguro sabihin natin Ayala hanggang SM North, parang pinaglakad mo yung mga bata. Ang question is, ba't kailangan nila maglakad? Kasi hindi nga rin maipasok yung mga Alam ko ganun. bus. Yung nagtatraffic na dito, kapag traffic yun. Kasi nasiraan ka, yung mga nasiraan ka. Kawawa kasi yung mga bata kasi buong araw na naglakad yun eh. Oo. Isipin mo yun, Ano yung ginawa nila? Umaga pa lang nandun na sila. Parang 8 a.m. yata yung program. Parang siguro foundation day or something may program hanggang 5 p.m. So may mga activities din. Sana punong-puno na yung imbakan ng tayo nila. Siya. Meron naman siguro. Kasi naman kaya nga sabi ko kung Wesley College yung pag mga ganyan pangalan talagang hindi nila natin walang santo eh. Dapat santo yung pangalan para magkatiwalaan. Baka tinrap lang. Pick-up lang sila. O, ba't di sila na-pick up? Eh kung nag-drop sila doon ng bus, Basta ang endpoint nito, GB, hindi naging maayos ang walang coordination sa side ng Wesley. At nag-issue na rin sila ng apology yata or explanation. Oo, hindi naman ako nagtataka na eh. Kasi dati may naging girlfriend ako na nag-aral sa Wesley. naglalakad lang din siya. Naglalakad Hindi din. nga, nakilala eh. Habang naglalakad, Oo. pinick up mo. Gabay na kita. Yung girlfriend mong yan, 10 is the highest, gaano siya katalino? Paul. Siya na yung pinakamatalino doon. Oo, siya na yung pinakamatalino. Kasi ang naalala ko, finals nila, Arnis eh. Manto manto. Lagi ang hirap nun. Ilang palo yun. Ano pa tatalunin mo yung master mo? Ang hirap nun. Ano ang Arnis? Single, double? Double naman. Double po. Ang lupit siguro ng Arnis Master dyan. Baka yun ang pambawi nila. Ang inaano ko dyan, Ang nila, academic excellence ang sa Wesley. ang kaya tinatanong ko kung yung layo, gano'n. Kasi tama ba na i-compare sa death march? Well, symbolically,
Posible na naman kasi yung death march, GB. Hindi, kumbaga parang kung ikaw, umabot ka ng, ikaw survivor ka ng death march, tapos itong mga to, inikinumpara yung nilakad nila sa death march. Sorry na GB, joke lang yun. Kasi nabanggit lang kasi yung bataan. Ay, kailan ba nagsabi? Hindi ba sila? Sorry Kasi nanggaling sa bataan eh. Na-offend ka pala sa akin. Hindi ba yung mga bata yung nagsabi na parang death march? Wala ba? Kala ko yung news parang pinaglakad parang Natin lang kino-compare. Oo. Siniseryoso na pala ni GB yung mga Hindi, usapan. kala ko sa kanila galing. Sa kanila galing, parang ang OA naman ng mga bata. O mabalik tayo sa girlfriend mo, Leslie. Oo. Sa ano naman itsura, sa looks. Ako umusga, i-type mo yung pangalan niya. 10, Sabi ko na eh, kakampiyan natin best link talaga dito. 1 to 10. Ano naman siya? Siguro mga 8 or 9. Wow! Oo. Pero ano ang daming estudyante ng criminology dyan sa Wesley. Parang, Pero wala naman silang Specialty course din. na ganun. meron. Talaga? Oh, Leslie? walking distance lang yung criminology department nila sa bahay 4 namin. kilometers na. Walking distance lang masaya. O anong itsura nga ng mga ano dyan? Maayos naman. Maayos naman, nakakurukat, mga halatang alaga sa push-up kasi bata pa sila eh. Oo. Ayun lang. Pati yung mga babae rin doon, mukhang lalaki. So, makakita pa tayo na 9 to na itsurang lalaki. Hindi, sa criminology yun, mukhang lalaki. So yung ex ni Roger, alaga sa push-up. literal nagpo-push up no? Medyo na siya, medyo ano. Ikaw lang yung Gaano kayo nagtagal nun? 4 miles. Mga hindi. Hindi mga ano din siguro, mga 1 year din. Anong mga date nyo? Walk trip? Ganyan. Holding hands while walking. Date sa park. Date sa park lagi. Dun sa malapit dun sa school nila, may malapit dun na McDo. Gaano kalapit? 4 miles? 1 kilometer. Akin na yun, no? Dito sa Bestlink, lahat ng mga amenities, 4 miles away. Parang sarado na yung McDo na yun. Sarado na Kasi yata masyado yun. wala malapit. na. Sa may Jordan. Oo. Sarado na. Pinasara ko yun. Ganun lang nila, ganun pala ang unit of measurement Oo. sa Bestlink, no? Masyado malapit to 2 miles lang. 6 miles dapat. Pag Bestlink, 6 miles. Gano'ng katagal ba tong subject na to? Parang mga 1 oras na lakad. Laging ganun yung exam nila. Oo. Malilate ako mga inang. Ilang miles ka malilate? Kaya magagaling sa sports pala yung mga nandyan. Katulad naman na Luka Doncic at Look at Doncic. I'm in love with you. trade daw ah. Oo, galing ko talaga, Chief, ha? Magaling ka sa basketball. Galing ah. Sinong nakatrade? Si AD, Sinong AD? Andrea Drillian. Andrea Drea. Anthony Davis. Anthony Davis. Tingin mo, James, bakit? Egoy kasi yun. Egoy, tsaka puti. Parang Parang tama. Sino sa tingin mo yung puti? yin yang sila. Sino yung puti? Luka Doncic. Alam mo. Diba? Pero kung pinangalanan siyang Shaniqua Doncic, Mexicano siya. nagulat tayo lahat mga basketball fans eh. Tingnan natin kung gaano ka basketball fan si James, ha? Si Luka, mapupunta sa Lakers. Yes, Lakers. Si AD, mapupunta sa Dallas. Yes, Sino ngayon Dallas. sa tingin mo ang lamado? Kasi si Luka Doncic medyo pumapal yan yung performance niya. Hindi pa. Kumpara mo kay Anthony Davis. Nagkaka-accent dun sa Anthony Davis. So feeling ko dehado ang Lakers dito kasi siguro nung prime pa ni Luka Doncic. Tonto si Jobak James. Tama ba ito mga sinasabi? Oo, pwede naman yun. Pwede Kasi nung naman. prime pa ni Luka Doncic talagang yung shooting talaga niya talagang hindi matatawa. Ibang Luka ba ang mapapanood? Ibang Luka ako yung hindi magaling. Pero sa yung Lakers kasi ano yan mapera yan tsaka mataas pride yan, bibili talaga sila ng players na makakapagbigay ng championship sa kanila. Para sindikato yan mga money makers kinukuha nila ng players.
Sino mas mataas sa sahod? Si Don Chick, ano? Kasi puti eh. Davis. Davis. Davis mas Talaga? maswerte. Oo. Eh, Alam nyo, tsaka... ang nung- nakakatawa, parehong injured. Parehong injured yung dalawa. 95 years old lang pala si Luka. Oo. O Hindi di, kasi bata na simula yan eh. ang prime na 18. Hindi, isa sa mga batang player yan. Oo, child Yung player Oli. yan eh. Child player. Dito, Parang child soldier lang. Mga child star. isa sa mga Nag-going magagaling yan. bulilit ba? Isa sa mga batang magagaling yan si Luka. Mga bata pa lang talagang nagpakita na ng galing sa basketball yan. 16, 17. Galing. Pero ngayon sa NBA, hindi na sila loyal sa player, no? Parang ngayon, kailangan Oo. basta Numbers may talaga, pera. numbers talks. Oo. Kahit na palakasin mo yung team mo, wala na katulad dati ng kung isa lang yung katulad nila Charles Barkley, parang isa lang yun na malakas. Eh. Pero ngayon, ang dami ng malalakas sa isang team. Di ba management naman din ang nasusunod? Mm. Pag ganyan. Hindi, siyempre, di ba, naalala mo dati nagkaroon ng strike tapos nagkaroon ng ceiling. Yung pwede mong ibigay na salary para yun ang ima-manage Budget lang mo. kayo para pantay-pantay. Para pantay equal opportunity Okay, sa 1,000 pesos lang bawat team. Tapos bahala na kayong Oo. mag-divide kung Kaya hindi pwede lahat superstar. Oo. Kasi kung kaya mong bilhin lahat yun, sa'yo mapupunta lahat ng superstar. kumbaga kung ikaw yung mayaman, kaya mong bilhin lahat ng players, lugi lahat. Mm. Ang downside nga lang nito sa Dallas eh si Anthony Davis injury prone siya eh. Oo. Nagugad niya eh. Oo, booking. Oo, Tangin na naman eh. Kung akong first Ano time Google Twitter to? Magkasing sila, injury prone ni Grant Hill, parang ganun kalala, marurupok. Parang Derrick Rose. Ah, Pero mas malala naman si Derrick Rose. bakit? Mahina talaga yun. Hindi kasi tingnan mo, parang hindi naabot Derrick Rose yung prime niya eh. Sa kaka-injure niya. Parang lagi bumabalik siya sa zero. Halatang di Hindi pa naman naggatas. yung number niya nung zero. Basta hindi breastfed yan si Derrick Rose. Pero ito, masasabi ko lang talaga, I think this is the biggest trade in NBA. Oo, tangin. Kasi tinrade nila yung best player nila, si Anthony Davis ng Lakers. Tapos tinrade nila yung Hall of Famer na si Luka Doncic. Ano mo ba isa sa mga pinakamahal Hindi na ba ganyan naman talaga dapat gumagana yung trade? Alam mo, may palit mo sa bangko. Hindi, sobrang, kaya nga biggest in history. Hindi kinakikinig mo man eh, biggest in NBA history. Dahil two names na malaki talaga na sobrang galing talaga sa larangan ng basketball. Alam mo, hindi matatawa. Ito yung parang ano yun, no? Showbiz yung Pag ganyan, no, yung basketball scout bakal din yun. Ito sumikat. Hindi ko nga lang alam kung paano mangyayari to sa chemistry na ni Kyrie. Eh, maganda yan. Ito si Bron tsaka si Luka. Si Seth, si ano? Si Bron tsaka si Luka. Si Luka Pura tsaka si Bron Aura. Oo. Excited na akong sisihin ni LeBron si Doggy. Ang mawawala sa Lakers, Senko. Tama, wala na silang Senko, si AD yun eh. Si AD nga ang nagpapanalo sa Lakers madalas eh. Pag maalat lang. Hindi ko lang akalain na tatanggapin to ni Luka kasi given din na yung Cuban relationship. Oo. Relationship Galing mo, niya sa ah. mga taga-Cuba. Yeah, si Mark Cuban yung may-ari. Ganda na naman. Nung minasa ko kasi, Cuban, Doncic, taga-Cuba ba to? Oo, kasi si Mark Cuban yung isa sa mga passionate sa team. Pero si Lebron ba magbe-benefit dito sa Luka Doncic? Tandaan eh. Kasi ang gagawin din niya, ang mangyayari din niya, tataas ang ticket sales ng Lakers. Kasi maraming bibili pa ako manood na magkasama na si Luka pati si Lebron. Isipin mo, okay pa si Luka. Diba? Medyo na nabalang eh. Hindi, tabain talaga siya eh. Hindi siya... Hindi, parang si... Ina mo. Papakat ba natin? Okay na nga. Oo. Nadamay siya dito. Bakit parang usapan, di ba? Bakit Nakikinig siya, no? usapan to eh. Pa-cut mo na yung apelido. Pwede naman lahat na.
speed nila Oo, patay. sila. Pero alam, bibit niya lahat ng mga top score. Para siya naglalaro sa video game. Kunyari, pang all-time high. Kasi siya na ata ngayon, siya na ba ang pinakamataas na points? Ganun yung ginagawa niya. Kasi si Abdul Jabbar ba natalo? Gusto yung ginagawa niya pati sa steal, sa block, pati parang lahat ng ginagawa niya, pati sa assist. Gusto niya makuha lahat yung number 1. Hindi kasi ang ganda pa rin ng Di mo mai-championship eh. Di doon niya nalang dinadaan. Oo. ang tagal niya na naglalaro eh. 40 plus na si Lebron, no? Pamaba na rin siya eh, no? Eh hindi, ang ganda pa rin Parang ng katawan. maganda yung stats niya. Maganda Yung si Lebron, parang meron siyang nakalaan na $1 million para lang sa yung pag-preserve ng katawan niya. Parang meron siyang ganun Oh, naka-ice bath. Hindi lang. Yung chamber. Hyperbaric chamber. May ganun siya para ma-maintain yung muscle na hindi na madaling mapunit. Kaya kita mo lang nun, O si Jabbar dati 42 pa-decline na talaga eh. ng mga player ng 80s, kahit hanggang 90s, ano yun eh, wear and tear. Talagang bugbugan. Kaya may tuhod, okay muscle, matanda, masisira. Paano ba gumagana yung trade? May pera ba yan o talagang ex-deal lang? Mayroon din, ano yan eh, merong kuwari. So, sino nagdagdag ng pera? shoot kami sa inyo, tapos pakainin nyo kami. Parang walang pera ata nang nagaganap. Magdadagdag ng player. Minsan 3 player sa isa nangyayari yan. Ang ginawa dito parang may si Luka, isang player. So, unfair Tapos meron pa yung draft pick. Oo, yung Pipili. opportunity, Oo, no? yung opportunity makuha mo yung pipiliin nila sa 2029. Dapat talaga mabuti yung pagpili. Katulad na lang kung sino yung magre-report nung namatay si Gloria Romero. Draft pick dapat yan. Dapat may draft. Oo, tapos naka-face mask. Tapos nakita lang nila mo, kasi kamukha ni Flora Gasser. Sige, lagay ko Flora Gasser. Umatid ng libing. Ang na 10 taon nang wala yun. Kaya nagulat sila eh. 2 years pa lang. Laura Gasser. 2022 lang siya namatay. Flora Gasser. Namumblema ako nito. Malapit na yung mga Christmas party. Tapos ang mga natoka pa sa akin ng give something cool saka something useful. Parang Tai Chi. Something cool at useful ba yan? Oo. Something useful. Meron din ako niyan. Dito eh. Kailangan ko rin ng sa office namin. Ay, wala na pala akong work. Pero dati sinasabi, meron din something dual. Pasok pa rin yung Thai tea dyan. Oo, pasok pa rin yung Tai Chi. Dual! Oh, ito sa akin, Ikaw eucalyptus. na nakabunot dyan. Sa buong Oo. history ng monita, ikaw na nakabunot na something dual! Alam ko na, pwede, ay regalo mo citizen. Or Tai Chi Lili. Stick. Oo, Dahil Tai Chi meron na Cool siyang Stick. liniment at meron pa siyang inhaler. So, Oo. pwede na kayong magkaregalo para sa something dual. Saka pwede rin siyang something long, diba? Yes. Something colorful. Something, Something Pwede ipasok sa puwit. Tai Chi. Tai Chi. Tai Chi. Cool stick. Tai Chi cool stick. Tai Chi cool stick. Ito, sobrang Comes sakit. in lavender scent and eucalyptus scent. Oh, para dito ko muna mag-practice. Teka, yung pwede pa na gusto ko mapakinggan ninyo yung yung Report? report sa yung celebrity newscaster ang magre-report. Ba't So- naman, ba't amateur ang pabibitawan mo ng isang very delicate na balita? Pero, Jets na po si Gloria Romero. sabi, Hindi naman hindi Jets. naman Sana yun ang mga nire-report niya, no? Mga importante na sumabig po ang isang bomba sa Ukraine at ang daming deaths. Oh my God. yung sa ANC lang eh. Wala bang, sino yung magsasalita? Ano pong pangalan nyo? Ganun man lang. Okay, sige, type yung pangalan sa, kung may magaradyo, kasi ito magsasalita po si ganitong pangalan para hindi namamali. Kasi po siya nakakahiya yun, patayin na yung tao na ilagay nila. Importanteng report dapat yun, di ba? Oo. Tsaka hindi basta si Gloria. Mm-hmm.
Hindi kasi parang ano siya very amateur mistake for a matagal ng news. May isa pang error dyan dati, classic error, si Miss Tina Monzon Palma. Nangyari na rin ito eh. Hindi pa patay si Helen Vela, na-report na niyang patay. Oh, tapos- Unang fake news siya. natanggal siya Natanggal siya sa ABS noon. Sa GMA. Binilig lang din kasi namatay din talaga si Ellen Bell. Pero di pa namatay, siguro less than a day pa bago siya mamatay. Ni-report na niya. Pero namatay din after Pero- ilang araw. Ang may problema ba doon yung reporter o yung rider? Kasi siyempre yung Rider. reporter, binabasa niya lang kung ano yung nasa Yun teleprompter. yung depende. Baka naman kasi siya meron siyang horoscope to the world! Pinigay mo na agad. Napakasaya niya na. Welcome. Makakalimutan ko. Welcome to Horoscope to the World, boys. Aries, makakatapat mo sa tren yang kabit mo. Kasama mo pamilya sa low tide. Gemini, saluhin mo ang comet mula sa langit at ihagis mo pabalik sa kalawakan. Cancer, ihain mo na ang dinuguan sa kalaban mong may matulis na simbahan. Ayan, wala akong binanggit ah. Marami namang matulis sa simbahan. Dami. Leo, Nagkabugaan ng kape. Leo, Nag-quit sila. kahit may TV ka na, magaling ka pa rin magbilyar. Virgo, susunduin ka ng nanay mo sa computer shop bago niya ito sabuyan ng gasolina. Libra, may kamay ka pa sana kung hindi mo lang hinawakan yung live wire. Ba't nakatingin ka kay Kevin? Ay, wala si Kevin dito Oh. Scorpio, buong pamilya mo ang masasagasaan ng lasing na elepante sa Thailand. Sagittarius, i-frame up ka ng kapwa mong kargador. Ilalagay niya ang mga tools nyo sa bag mo. Capricorn, mag-e-enjoy ka sa pagpaparachute. Lalanding ka sa tapat ng suki mong magfi-fishball. Aquarius, higupin mo ang kamandag ng cobra sa puwet ng iyong boss. Magkakaroon ka ng gantimpala. Pisces, yayaman ka sa buhayang mahuhuli nyo. Bibilhin ito ng Louis Vuitton. Horoscope to the world. Eto na yung report na sinasabi niya kung paano daw na nabas ito at parang feeling na nabastos daw si Miss Gloria Romero sa kanyang pagkakamatay. Ilang artista pa ang dumalaw sa burol ng yumaong movie icon na si Gloria Romero bago ang kanyang huling lamay ngayong Martes ng gabi. Malungkot ang veteranang aktres na si Daisy Romualdez sa pagpanaw ng kanyang malapit na kaibigan at movie icon. Sino nga to? Ayon kay Daisy, naging Jaren Garcia. Ah, ni yung Gloria Jaren. nang pumasok siya sa film production company na Sampaguita. Hindi naman malilimutan ni na Cherry Pie, Picache at Sharon Cuneta ang kabutihang loob ni Gloria lalo na kung makatrabaho nila ang actress. Parang bagong Saan yan? TV Plus? At sa iba pang report, Hitler pumatay ng 4 million in Tana. Tangina kaya? Kaya naging Pakikat. Pakikat yun, pakikat. Para sa live audience lang yan. Ivan, pakikat po siya. Baka mayari na naman ako. Bakit natatakot ka ba? Nayayari ka ba talaga? Hindi, iniiwasan ko lang na mawalan ng trabaho. Dito sa Cool Pals. Oo. Pero ito ay artista na pinag-celebrity report nila. At putang ina. Sino bang may kasalanan dyan? May kasalanan dyan, yung gumagawa ng segment. Kasi yung ganyan, pag may namatay na very important person, ihiwalay mo siya sa showbiz. Ano siya, talagang main news mo siya. Diba? Pucha, si Gloria Romero, tagal ng artista. Ano na nga, Queen of Philippine Cinema yan eh. Ihiwalay mo yan, lalo na hindi mo
reporter yung parang di pa marunong talagang magbitaw ng Ang ina Tagalog. no, parang grade, grade Oo, para 4. siyang high school. Ganyan magsalita yung mga bata ngayon. Oo, yung Ingleserong high school na pinag-report ng Pilipino. Ganyan. Ganyan na ganyan. Mas babasahin lang yung PowerPoint. Sana alam nila ang strength ng tao, English. Sana in English na lang. Oo. No? Parang hindi pa awkward sa kanya. Pero Tama. mahirapan din siya sa Romero, mahirapan siya sa mga words na yung mga last names sa Pilipino. Pero kung names naman yan, tapos gusto mong penetrate sa showbiz, aralin mo naman sana yung pagbigkas ng Hindi ko Romero. din alam kung bakit pinipilit nilang magganyan yung mga artista. Yan hindi yan ideya ng artista for sure eh. Oh. Kasi kita mong wala siyang alam sa pag-report eh. Yung parang nilalagay sila sa posisyon na hindi naman, alam mo yung, kaya ang hirap pag nasa isang ganyan ka na, yung management. Yung, Ano papagawa sa'yo? halika dito ka, lalagay kita dyan. Putang ina, hindi ako dito. Hindi, may plano kami sa'yo. Putang ina, itinan mo yung nangyari sa kanya. Pero at one point, yung IBC 13, kinuha nilang news reporter si George Stregan Jr. at Snooki Cerne. Nasaan ang IBC? Nasaan ang IBC captain ngayon? Paano si George George Stegan? Ayun mga bata, wala na! Si Miss Gloria Romero! Tangina mo to. So ano mas mahala, yung ginawa mo, yung ginawa mo? Si George Reagan yung... Pero pwede naman, kung gusto mo artista ka, gusto mo itong maging reporter, mag-aral ka ng pagiging reporter. Hindi lang siya yung nagbabasa kasi. Oo. Kala ng mga, yan kaya ako na minsan naiirita ako. Ba't biglang naging journal? Ba't biglang reporter na ito? Parang nawalan na ng Kwenta yung pag-aaral mo ng Oo, 4 na may taon. journalism eh. May broadcast journalism. May kurso yan eh. May ilang taon mong bubunuin yan bago ka maging... Yung ethics din, pinag-aaralan dyan. Yeah, Hindi ka lang dapat magbabasa. May mga ginaya lang eh. Ginaya lang sa Mike Enriquez, putang na, reporter na. Putang, ano yun? Sino yan? Yung mayroong komedyante na reporter, putang na, tinagaya niya si Mike Enriquez. Dati may sumikat Tas na ngayon, gano'n, meron. no? Oo, May sumikat na gano'n dati. Maraming ganun na parang, Sino pa? teka lang, ba't naging report? Parang sa akin lang. Gatong ka lang eh, puta na to. Para sa akin, Binubuhay mga Oh, kaya nga eh. oo. Sige, pero sino nga, GB? Sino pa? Sino pa ang mga... Naalala ko eh. Pero may parang, Karen Davila may impersonator din eh, na nag-report. Si, ano pangalan nga ng isa? Anong pangalan nga? Khaled Karen. Si Khaled Karen. Khaled Oo. isipin mo ikaw, ang reporter magsisimula yan, hindi yan main, hindi yan anchor, di ba? O field reporter ka, o ano ka, pit reporter ka, o nandun ka, ikaw yung nandun sa, nakabantay ka sa preso, may mga ganun eh. Yung nag-aantay ka na may mangyari na may report ka. Simula ka minsan sa radyo, bago ka umangat sa TV. Di ba, kuwari sila Arnold Clavio sa radyo yan eh. Sisimula silang beat reporter sa traffic, kanya. Isipin mo, nag-impersonate lang, putang na, nandun na siya sa TV, ikaw, binubuno mo yung ano. Pero siguro kasi dahil nga kapag broadcast news, binabasa mo rin lang naman talaga yung mga nakasulat. Hindi naman. Hindi ba? May babasa, meron ikaw talaga nagsusulat ng report mo. Dapat ganun eh, di ba? Kita mo yung mga nagre-report, di ba? Inaano pa nila sa editor nila, ba't mo nire-report to? Ito, balita ko eh. Parang may ganun eh. Kasi kung babasahin, meron din. Pero yung art din ng pagbasa ng balita, o yung trabaho ng pagbasa ng balita, pinag-aaralan din yan. Feeling ko magkakatalo sa interview eh, pag ikaw na yung mismo mag-interview sa kung sino man. Sa interviews, doon mo makikita talaga yung pagiging Oo, journalist yun eh, mo. parang journalist. Doon yun masushow-case mo talaga. Pero sa TV reporting kasi feeling ko pwede Pero mong sa babasa lang sa karamihan. Kaya yun din, wala, isipin mo, babasa na lang. Tapos papabasa mo pa sa hindi marunong pa magtagalog. Tapos, ang bigat ng balita. Parang yun din yung mga nangyari kala sa Milby nun, di ba? Na sila yung pinapa-acting na Tagalog, tapos mawawala na yung eksena na iiyak dapat ikaw eh. Tapos maririnig mo magsalita si Sam Milby na hindi ikaw pwede kang mamatay. Mas prefer, Mama.
Mas prefer ko na ihiwalayin nila yung showbiz Hahati news. ko yung lahat. Lalako ang pansit. Pero totoo yung sinasabi. Ano, kumbaga parang medyo nakasama pa kay Jaren ito kasi parang nilagay siya dun sa hindi niya kabisado Hindi niya eh. yung mundo eh. Oo, Si nagka-backlash tuloy. Si Khaled Kari naman ay graduate ng magna cum laude ng BA Broadcast Communication. Oh, yan. Pucha Yan. magna. So, dapat Pwede siya yan. dun, oh. Pero yun nga, di ba? Dapat, para maiwasan yung ganyan na kuwarin na babash, ihiwalayin na nila yung showbiz sa actual na public news service. Di ba? Hindi ko alam kung tayo lang yung Pilipino na pag yung news, may showbiz. Kasi madalas, ang news, nakaupo, binabasa yung balita. Ito yung mga nangyari ngayon. Ang importanteng nangyari ngayon. Tapos mag-i-end sa weather. Tapos na. Feeling ko, Sa US pa ganun. Parang ganun lang feeling ko dapat. strategy yan dito sa atin eh. Kasi hindi mo lalagyan ng konting showbiz, tatama rin yung ibang nanonood. Hindi, yun yung malungkot. Pero dapat hindi ganun. Hindi ko nga alam kung yung balita ba noon nung bata tayo may showbiz. Parang wala eh. May na... Showbiz balita. Di, May nawala na kasi yung mga Star Talk. Oo. Kumbaga doon lang sila nagkakaroon ng update sa mga artista kaya nilagay nila doon kasi maka-capture nila yung mga nanay, yung kumbaga mga ganun. Yun sa akin. May napakinggan ako interview ni Sini Seldran. Hindi, yung newscaster. Yung sa Pilino. Battle of the Brains. David. David Seldran, interview niya. Parang kasi dati ang balita English eh. Tsaka talagang Balita boring. Talaga yung wala ding Star Patrol nun. Nung nauso daw yan nung 90s, late 90s, na nawalan na rin daw siya ng gana sa pag-news. Kaya nag-retire siya. Yun ang sinabi kasi parang biglang naging sensationalized Hindi eh. ganun, parang parang bakit ganun? Bakit ang balita natin may commercial? Ba't ang balita natin may showbiz? Dapat ihiwalay mo yan. Yung showbiz balita, ilagay mo sa Saturday, Sunday, puro showbiz balita lang. Pero yung Para walang bias din. parang seryoso na usapan, kuwari isipin mo namatay, may sakuna, putang na biglang birthday ng anak ni Tara, punta tayo. Saan siya pumunta? Putang Tapos may Mark Logan pa. hindi siya parang parang nagbabalita ba talaga tong mga to? Parang ano ba talaga ang purpose nitong news? Magbalita? Well, yung news outfit, ang purpose nun ay kumita ng pera. Talaga ba? Kasi alam ko, Yun ang para sa akin ng di kasi ba? alam ko, ang Kaya siya public, nilagay din siya sa primetime GB. ang public service Yung balita. kasi, kuwari, ang nilagay siya doon, para pwedeng manood lahat ng balita. Pero hindi ko maisip na Pero nga dapat walang commercial. Sana. Bakit may commercial? Yung Hindi ko idea. maintindihan yun. Parang bakit ang isang impormasyon na ibinibigay mo sa publiko ay importanteng impormasyon tungkol sa bansa, tungkol sa mga nangyayari sa bansa, mga importanteng bagay. Bakit may commercial? O kasi pag nagkaroon ng kunyari Nutri-Asia, hindi nila maibabalita ng straight up na merong Nagko-conflict, no? nagkakaroon ng may conflict of mga ano to interest. din dito sa atin, no? Pansin mo pag nagre-report ng ganyan, hindi binabanggit yung Ay, oo. rectang establishment o yung rectang product. Ano ba, isang mall sa Manila, di ba? Oo, dapat binabanggit mo eh Oo. kasi parte ng news yan eh. Oo. Saan ba may Kayo. nagpakamatay? Kaya may Sabihin mo kung saan, hindi Kasi isang hindi pa mall. umuwi si tatay kahapon. Kung kunyari SM Mega Mall yun, sabihin mo doon may tumalon. Hindi babanggitin yung Oo. isang mall Kaya sa hindi ko Ortigas. maintindihan. Oo. Dapat nga sabihin. Kaya yun yung parang, palagi ako pag nanonood ako, ay naku parang, bakit ganun? Pag kukumpira mo ang balita ang nun, nangyari dyan, GB, nag-adapt ang mga news outlets sa public. Hindi nila ginawa kung ano yung unang pinlano nila. kasi pag news ka, talagang ang pakay mo lang, magbalita. Yun nga yung plan eh. Dati siguro, no, dati. Kaso pag Pero ginawa ngayon- nila ngayon yan, walang manonood. Hindi, kasi Baka wala pumapasok yung Mahina sa rating. yung ratings o yung Bakit ratings. hindi ko maintindihan? Pumasok yung ratings, naging importante yung ratings doon Oo. sa doon sa Siguro may time slot. sumubok. Pera. Kasi hindi naman, kumbaga parang ganito ganito dapat siguro very idealistic lang ako or dapat talaga ganun.
sa isang stasyon, meron kang nakalaan na magbabalita ka. After nung magbalita, doon na papasok yung prime time mo, 7 to 8. Meron ka ng papalabas na sitcom, meron ka ng papalabas na drama, pero magbibigay ka ng public advisory. 30 minutes, 1 hour, may babalita ka na importante. Tigil muna natin yung entertainment. Walang entertainment dito. Seryoso to. Magbabalita ako sa inyo. Ito yung nangyayari sa bansa. Okay, tapos na po ang balita natin. Back to usual programming. Maganda ma-interview natin si David Celdran kung bakit nangyari yung shift na ganun. Oo. Kasi merong talagang before nung 1980s, English ang balita eh. Tapos talagang straight up news Balita lang lang. talaga. Mas Balita. nakakatuwa kasi Dalawa yung pa yung balita, may hoy gising pa sa tapos Kaya, meron pa siya sa sa prime time, Sa World dalawa. Tonight. Dalawa pa. World Parang- Tonight tsaka TV Patrol. Parang tatlo nga ata eh, di ba? Merong hoy gising tapos Hindi TV balita Patrol. yung gising nung ano yan, parang show lang yan. Ituturing mo siya na public service Parang show. bulpo. Oo, hindi siya news. So, tatlo yung public affairs ng dati nung panahon natin. Tatlo kasi may World Tonight pa sa gabi. before dyan, lahat daw ng news English. Bago pa Parang dumating ginawa ng may ANC. Yung ANC ngayon parang news lang dati. Talaga pagpunta ka ng ANC, nagbabalita lang talaga sila eh. Ang World Tonight, ang pumalit, bandila, tama? Isang Oo. Parang ganun. Ang bandila. ang layo, ano? World Tonight, straight English yan eh. Oo ba? Ang Angelo Castro. Nakaupo lang lahat. Yun nga yung parang naisip mong joke. Sabi ko, ba't biglang tumayo yung mga newscaster tapos naglalakad na habang nagbabalita? Eh, kasi may sponsor na silang gamit. Oo. Kaya nakaupo lang dati lahat, may papel. Oo, tapos babasahin lang na gano'n. Sponsorships change Sponsor, di ba everything. merong sa credits, suit by ganyan. Ganun na eh, no? Isipin mo, napunta tayo sa ganun na ang pakay mo lang talaga naman dapat magbalita. Si Anya nanonood ng TV Patrol para makita ko anong bagong damit ni Bernadette Sembrano eh. Talaga? Ang magaganda yung damit niya? Oo, iba-iba, tapos hindi na ulit. Oh, hindi kasi ganun naman. Ay, tumatawa sila. Yun lang, na parang kaya kita mo, yun nangyari dyan sa artista. Pinag-report nila ng importanteng balita na may namatay na importanteng tao. Tapos hindi marunong sa broadcasting. Sabi nila hindi naman daw importante masyado kasi hindi naman yun yung breaking na namatay na. Nire-report na lang yung mga dumalaw. Hindi pa rin eh. Pero ito ngayon yung dilemma dito, GB. Sige, gagawin mo yung news straightforward the way you like it. Pero anong point ng broadcast mo kung wala naman masyado manonood? Ito nakakatuwa dun Hindi sa... siya doon dapat yung focus mo ng income eh. Wala ang Hindi, para sa wag akin. na yung income. Yung may nagbabalita dyan, hindi naman pinapanood ng public. Ang nakakatuwa dun sa interview na napakinggan ko, ano yata yun kay Deep Dive with Richard Haydarian. Maganda pakinggan nyo rin. Yung, kung ano yung, lahat English. Kahit saan channel ka pumunta, English. May nanonood, English speaking din mga tao daw noon. Oo naman. Tapos yun yung pinapakain ng media sa mga tao. Okay, sa akin. Kasi nung nag-shift yung pinapakain ng media, yun na rin yung kinain. So, feeling ko parang dapat magsimula pa rin sa kung ano yung pinapalabas mo kasi wala nang dapat magsama-sama lahat ng mga lahat ng outlet na yun ang palabas ninyo para tumaas din yung level of ng intelligence ng mga tao. Kasi kung ang pinapakain mo mga walang kwenta rin, di walang kwenta rin yung mga Para mas seryosohin naman yung news outlets. Hindi ba to dahil din talamak na yung TikTok, talamak na yung social media, kailangan Bakit sa bayan? tumapat ng bilang insider. yun nga ang kalaban, mahirap ang kalaban na muna ngayon social media. Hindi katulad ng dati na ang kalaban mo lang kapwa channels lang. So ang pinagagawan din dito, yung attention ng public. Sige mo, Ano pa yan, yung nakaplano na kasi yung programming din ng mga ng mga channels eh. So minsan ginagamit din nila yung news na yon para mag-stick sila manood para ma-build yung audience ng susunod na show. Kaya doon Kaya na nga, nila pero nilalagay. babalik tayo sa point ng GB, hindi yan yung tamang gamit ng news. oo, yung news talaga Diba? for Hindi- public hindi pang before pa, public information. Para sa akin Oo. ito yung punto ko. Kasi kuwari, isipin mo, ang isang news program, tanggalin mo lahat ng commercial, ilang minutes lang yung show. Ilang minutes,
ilan lang minutes lalabas yung palabas nila? Less than 30 minutes. Tingnan mo, nowadays din sa Pilipinas, nagmamatter din kung sino yung nagbo-broadcast ng news. Di ba? Kung talaga bang gusto nila makatipid, di tanggalin nila yung mga malalaking newscasters nila, palitan nila ng mga paguhan dyan. Eh, isa rin naman yung gagawin, di ba? Oh, AI na lang ipalit sa kanila. No? Wag naman, Kasi dahil kung gano'n, yung kukuha ka lang na artista na hindi marunong talagang magsalita, talagang kuha ka na lang ng AI. mas magaling pa nga yung AI. No. Di ba yung sa TikTok, yung mga narration. Pagkatapos bumuhos ng ulan ay bumaha naman sa kamay nilaan. At namatay na po si Miss Gloria Romero. Galing niya sinabi. Hindi pa siya sure eh. Gang! Sa susunod na tawanan, dito lang sa Cool Pals. Cool Buzz is in partnership with the Pod Network Entertainment. Follow us on our socials: Facebook, Instagram, X, TikTok, our YouTube channel, The Cool Buzz, for our vlog. Oo, kasi may vlogs na tayo eh. Ay, may Nga, importante yung vlog. Panoorin yan. If you want to join our Patreon, please visit www.thecoolpulse.com. Uy, teka, pero okay lang naman ganyan ang balita nyo kasi na TV Patrol na yung Cool Pals Bar eh. Oo. Hindi, Rest in kumbaga, peace, Mama Glo. para sa akin lang, it will help kung nakahiwalay ang showbiz news na isa siyang show mismo. Na parang, oh sige, gusto mo, diyan mo lagay yung mga commercials, diyan mo lagay yung mga ano. Kasi, entertainment news siya eh. Well, hindi naman siya ganun Di, kabigat na... di na tuloy natin na pag-usapan yung sa Tier 1. Ay, Ay, sige. sayang. Ano ba ang balita diyan? Alam ko may idea Oh, si ito, Roger. Meron Field tayo. reporter natin to. Sige, Oo, mag-report, oo. mag-ano ka, interview ka muna. Oo, yan. Kumalap ka muna ng Impormasyon. Impormasyon. Pero habang kumakalap si Roger na information, shoutout sa ating mga Patreon dyan. Dennis Sarmiento, Chris Rodchua, Zay Flores, Luri Nalos, Jefferson Berana, Melvin Pineda, Vladimir Ace Lagisma, Mark Soriano, Marvin Laroya, Romel Lanorias, Louis Anjoner Dizon, Francis Avendano, Kathleen Soriano, Sheena Lane Samson, Kurt Nayona, Gio Goyena, Ezekiel Cruz, Christopher Corpus, Gab Perez at Abby Mondano. At Ano? ang balita kasi sa Tier 1 ay nag-post si Makagago na may i-expose yata niya yung Tier 1 na hindi nagpapasweldo sa mga influencers. Roger Naldo, nagbabalita. Ayun, salamat nga. Ang sabi ng ating insider ay delay ang sahod dahil sa logbook. Ay, baka itanong mo nga sa yung Wag insider kang, kung ang logbook ba ito'y sinusulat ng Ano isang nga ba? security guard. Roger, nasa site ngayon si Roger, no? Nakikita natin, no? Sige nga, bakit, ano ang logbook na ito? Ito ba ay logbook ni Mara Clara? Medyo malabo ka. Ako pa yung malabo, putang ina mo. Anong klaseng logbook daw ito? Anong klaseng logbook, Roger? May ano tingin yung logbook na ito? Ano ba itong logbook na ito? Computer ba? Nasa computer o handwritten? Kasi, ano ba to? Sorry kabayan, nagkamali pala ako. Logbook. Langbook, Logbook. lamok. Lamok! So, baka na din kayo Sorry nagpapasweldo. kabayan, din yung ating ano. Insider, di kayo nagkaintindihan. At yan po, si Roger Roger Naldo. Naldo. Medyo kabayan. Ayan. Pamura si Ivan Pitaliano kay Tay Nonong. May Na ito. Logbook. Expose yan. Kathleen Soriano, Sheena Lane Samson, Kurt Nayona, Gio Goyena, Ezekiel Cruz, Christopher Corpus, Gab Perez at Abby Mondano. At ang balita kasi sa Tier 1 ay nag-post si Makagago na may i-expose yata niya yung Tier 1 na hindi nagpapasweldo sa mga influencers. Roger Naldo, nagbabalita. Ayun, salamat nga. Ang sabi ng ating insider ay delay ang sahod dahil sa logbook. Ay, baka itanong mo nga sa yung Wag insider kang, kung ang logbook ba ito'y sinusulat ng Ano isang nga ba? security guard. Roger, nasa site ngayon si Roger, no? Nakikita natin, no? Sige nga, bakit, ano ang logbook na ito? Ito ba ay logbook ni Mara Clara? Medyo malabo ka. Ako pa yung malabo, putang ina mo.
Anong klaseng logbook daw ito? Anong klaseng logbook, Roger? May ano ba? Roger, tinignan nasa mo? site ngayon si Roger, no? Nakikita natin, no? May ito computer ba? Is computer o handwritten? Ano ang logbook na ito? Ito ba ay logbook na yan? Medyo malabo ka. Logbook. Ako pa yung malabo, putang ina mo. Alam mo, Anong klaseng so, logbook daw ito? Hoy, kabayan. Roger, nasa site ngayon si Roger, no? Nakikita natin, no? Ano ang logbook na ito? Ito ba pamura ay si Ivan Vitaliano kay Tay Nonong. Alvin, kumusta ka? Natanggap mo ba yung roaming number ko? Tatay Nonong. Fuck you ka. Pamura po kay German James si Dr. Paul Vincent Opinado. Dr. Paul Vincent Opinado kay Doctor. Yan, pamura po kay Sir Ryan Rems in Bacas, Ilocano accent, yung kapatid kong cool pals na si Don June. Don June, nagdardara tibuto mo kininang. Yan, hello, pag-greet naman po ako ng happy birthday to my husband Francis Lloyd Argoncillo. 35th birthday niya noong January 21, belated happy birthday po. Happy birthday. From Aisha Elacion, pamura in unison in Bacal accent ng happy at first wedding anniversary sa aming mag-asawa, si Aisha at Matthew Elacion. May putang ina niyo! happy anniversary? Yan, from Ronald Dicedo, Post GB, pamura ng English na malutong sa kakambal kong si Raymond Dicedo. Raymond, you fucking piece of shit! Yan. Pamura. Pamura po kay Sir Rems ng Ilocano, mag-asawang Ilocano-American BJ Dancel at Diana Dancel. Danzel at Diana, agawit kayo dito yun. Tano awan timakanyo, kininayo. Yan, maraming salamat. Yan, at para sa ating Cool Pals Tour, February 22 sa Tacloban, 10 na po ang bumili ng ticket. Huwag nyo na pong isoli. Huwag nyo na pong isoli, wala nang bawian yan pag nabili na. March 15 sa Cebu, March 29 sa Baguio, at ang mga shows ni Nonong Balinan ang Konyong Kanal sa March 1 sa Cool Pals Bar, Century Park Hotel, at ang Too Many NG, double headliner Nonong and Roger Naldo, March 8 sa Gig House Muntinlupa. At Hindi na pala matutuloy ng speed dating. Huwag na kayong umasa, Puro mga lalaki po. single. Oo, at puro may asawang sumali. Ayaw natin magkaroon ng problema. Itigil nyo na yan. At yun lang. At saka meron pa akong gustong i-announce eh. Yun lang, siguro kung gusto nyo manood dito ng live recording, maraming nangyayari dito sa loob ng isang araw. May 3 recording plus noontime show plus open mic. So bili lang kayo sa www.thecoolpals.com. yan, at para sa ating Cool Pals recommendation, nandito ang ating Cool Pals librarian na si Jomar J. Last week na pag-usapan yung origin ng Haoyang, yung tayo tinatanong mga Sir James. Talaga ba? Oo. So, episode 42 yan. Yan yung Totoo na ito. origin ng Haoyang na kwento ni Sir James sa bus. Mag-sorry ka ulit sa mga... Sorry ulit dun sa isa sa Reddit, saka isa nag-PM sa akin na maling episode number. Asahan nyo next week mali uli yung isa. Yan. Dito, niyayakap namin ang failure. At speaking of failure, pupunta na tayo ngayon sa noontime show with our technical difficulty. Yan. And for stand-up comedy shows, please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual. Na friend zone. Yan ang pinaka... Yan pelikula nyo yan. Magalit na galit ka. Ang dami nyong pinaasa. Kasi para sa akin, di naman totoo yan eh. Kasi kung sa percentage, kumbaga, ang best friend na pinapatulan yung kapwa best friend, ay siguro sabihin natin, 10% lang. Tapos Roger, nasa site kayo si Roger, nakikita natin,
Actually, totoo yun. Ano ang logbook na ito? Ito ba ay logbook na? Medyo malabo ka. Ako pa yung malabo, putang ina mo. Anong klaseng logbook daw ito? Anong klaseng? Ako, hindi kayo nagbilang. Ako din. Ito na yung pinaka, paborito ng mga batang 90s tong episode na to. Pagkagubat ka. Naghubad ka. Iniinitan ako dahil... Hindi ka ba nahihiya sa mga pitik? Bakit ako naghubad ka to? Sila na yata ang biggest nating nag-guest. Sili mo yun, nagsimula lang tayo sa kwarto. Tapos, hindi natin alam na nag-aaway-aaway pa tayo dati. Kung nagkaiwa-iwalay tayo. Hindi ko na-expect na mangyayari. Early days na. Welcome to the Cool Pals! Episode 781. Exclusive. On Spotify and YouTube. Me. Huwag niyo tawanan ah. Nanginginig ang labi ko. May pusa nasa labas. Napakain ba yung pusa? Hoy, pusa mo naman yun! Pusa? Ano yung pusa yan? Pusa mo naman. Alam mo na insulto siya. Hindi ko na insulto siya eh. Nagalit mo ba kayo? Hindi raw para sa'yo yung kantang yun. Hindi sinulat para sa'yo. Di ba? Yung paper mountain. Ba't ba yun ang kinanta mo, Berde? 8 years ago lang naman yun. Yan. Oo. Pinagluto ko siya ng crispy pata. Hindi naman plastic yun lang. Pero ngayon, napakasarap niya na gumawa ng crispy pata. Yung crispy pata niya pa dati, inihiwa niya na ng platito. Hindi kaya. Napasag na dito sa bahay. Hindi, kulang na lang palubuhin ko sa pagka-bubble gum. Ayun ang sabi niya, ganun-ganon. Sabi ko, syempre nagpapasweet pa ako nun. Sabi ko, kamusta? Sabi niya, sarap. Parang bubble gum. Totoo nga yan. Totoo. Kasi nandito na, parang hindi ko ito malulun, tapos gusto ko ng palubuhin. Gusto ko lang palubuhin. Nag-date kami sa bahay. Kaninong bahay? Bye. May kasama? Wala. Pinalayas ko ang nanay ko at mga kapatid ko. Sino ba ako nun sa bahay? Hindi ko maalala. Hindi ko marami na panimalan. Yata, papayagan. Sinundo yata. Saglit lang naman, tsaka may oras naman na binigay din yung... Oo, may time limit. Ba't ilang taon na kayo? Kaya kumulat yung crispy pata 18 ko. plus. Mga 20 na yata ako yata. Ilang taon ba ako na? Mga 19 ganyan. 19. Ano to? Initiative nyo lang bilang love team? O ano to? Parang meron ng pumuporma ka na, Marvin? Sabi niya, tara, team building. May sasabihin sana ako pero hindi maganda. Napaka-ano nito. Siyempre pumupor. Ume-eme. Kunyari ako yung TL. Ikaw yung call center agent. Punta ka sa bahay. So, pumuporma ka na. Anong time frame doon? Nagka-movie na ba kayo nito? Nasa gimmick show na kami nun. May ginagawa na kaming once a week show na gimmick. Tapos nag-movie na tayo. Nag-flames Nung na tayo 19 niyan. ka na nun. Kasi ako, 16 ako nun. Uy, ang kapal na mukha mo. Isang taon lang yung ano sa kanya. Ay, 2 buwan pala ang tanda ko sa kanya. So, may nag-gimmick. Compete na compete no? 2 buwan. Nag-hey babe na tayo. Ay, nag-flames the movie. Tapos, kung ayaw mo, wag mo na movie kasama si Maricel tsaka si Ang pinaka tumatak talaga yung loves kita, okay ka na. Yes. Yung oh yes, kaibigan mo. 1999. 1999. Nung nalaman ni James na magigess kayo, ilang beses niya binanggit yun. As in, sobrang fan siya. Sige nga. Talaga totoo. Kako, hindi ko na memorize. Hindi, pero talaga hindi ko memorize. Oh yes. Oh yes. Ay. Ako Hindi yung bata yun. Pero katabi mo yung bata. Ako yun. Yung kapantay niya yung yung line ni Jenny Hill sa
pagka-iconic. No? Parang kabis yung kapantay niya yung kabisado. Iconic kasi. Diba? Hanggang ngayon, memorize nyo pa rin. Pero ang ganda lang sa susunod. I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend. Kasi sinabi, alam mo, na ang daming nagsabing Pilipino ng linya na yan. Tsaka ginagamit siya sa mga workshops ng mga Ni OG Calzada, Bagong- ni OG Diaz. Kaya yung sa workshop. Iba yun. I made the biggest mistake of falling in love with my best friend! Tapangan mo pa! With my best friend! Best friend! Ang galing take one. Hindi, pinagdaanan talaga ng marami. Yung main love sa best friend. Na friend zone. Oo. Yan ang pinaka... Yan pelikula nyo yan. Galit na galit ka. Ang dami nyong pinaasa. Kasi para sa akin, di naman totoo yan eh. Kasi kung sa percentage, kumbaga, ang best friend na pinapatulan yung kapwa best friend, ay siguro sabihin natin, 10% lang. Tapos kasama ka sa 10% Hindi, wala. Dalawang tries. Actually, totoo yun, 10%. Kasi lumabas yung pelikula, naging 90%. Ginawa na lahat ng best friend. Pero depende pa rin sa itsura eh. Naniniwala ako doon. Bakit gano'n? Naniniwala ka sa itsura? Oo naman. Ako rin naniniwala. May naging ano ka na ba? Best friend na jowa? Wala po. Pero tinry ko, ayaw na nila. Hindi, nabasted ka na ba? Oo. Ano sabi? May ayaw Oo, makipagkaibigan. Ha? May ayaw makipagkaibigan. Paano ka na, paano ka na Ano ba? sabi sa'yo? Paano ko na ba? Paano nabasted? Sabi, hindi ko gusto yung porno na pananalita mo. Ay, hindi ako galit. Mamaya po, inalgot mo yung subtitle. Hindi, pero totoo, di ba? Parang, kahit mag-best friend kayo, kung pipilitin, nangyayari lang yung nagkakadevelopan kapag parehong may itsura yung mag-best friend. Parang Parang sa gano'n. ugali naman yung iba. Diba? Parang Mabait dahil kaya pareho. Na-friend zone ka ba? Hindi ko naman kaibigan yung asawa ko eh. Putang ina mo. Ayusin mo siya ngayon. Pakat na lang. Hindi mo siya best friend to start with. Oo. Parang kasi meron ako naging best friend nung college. Tapos, May asawa ka na. Hindi yata best friend tawag doon. Treta na ako, college pa lang. Oo. Ang best friend mo college, no? 35 ka na eh. Hindi, tapos parang more on naiilang sila kapag nagsabi ka sa kanila. Di ba parang laging ganun ng... Di ba? Parang actually, Yung iba, oo, yung iba. dito po sa programa natin, nasabi ni Julina na mali ang kanilang pelikula. Loves kita, Kaya nga okay na lang. stupid nga eh. Oo, parang, pero ang ganda kasi, ang daming na-empower naman na umamin. Yes. At saka hindi rin nga, nung ginagawa namin yun, hindi namin ina-expect na hanggang ilang taon ay sasabihin siya ng mga bagong generation, yung ganyan. So, Parang free willy naman. ay, wait. Oo, sakit lang. Sinabi din ba ni Free Willy yun? Sira, dolphin yan. Ang galing! Ano yun? Hindi niya naman daw sinadya. Minsan naman hindi naman yung magkatuluyan kayo, yung masabi mo lang. Diba? Yung bagay din yun para at least kung tumatanda man kayo, at least you took your shot. May mga lumalapit ba sa inyo na, uy, dahil sa movie ninyo, nagkatuluyan kami ng best friend ko. Wala pa naman. Sa akin, wala pa lumalapit na ganun. Pero marami nagsasabi na napanood nila, tsaka gustong-gusto nila, at napapaisip. Ako may nagsabi sa akin nun na, talaga ba dapat ko ba sabihin ganun? Hindi ko alam sa'yo kasi hindi ko alam yung, hindi ko alam yung sitwasyon nila eh, kung baka gusto, kasi minsan ang hirap din kung di mo sabihin, tapos gusto ka rin pala, o di ba sayang?
Kaya take the chance or take the risk. Oo, take a risk. Kapag yung sa mga nagdadaan dun ngayon try nyo. Ito ay para sa mga single baka yung mga Oo, listeners oo, natin na may naman. asawa. Take the risk. Take the risk. Take the risk of divorce. I love you, best friend. May asawa ka din! Pero itong yung love team ba ninyo, parang na anong tingin nyo? May nakapagsabi na ba sa inyo kung ano yung sikreto ng love team ninyo? Kung bakit nag-work? Actually, yan yung isang pinag-usapan namin the last time. Kasi sabi nga may magic na until now they feel the magic, they feel the chemistry. Parang kami, I guess, we're two friends working together. Lalo na ngayon na mas lumalim yung friendship namin. I think, isa pang nakatulong doon actually, is yung asawa ni Jolina, di naman siya part ng love team Ano lang, very supportive siya sa amin. Na sabi ko kasi sa kanya the other time, kung hindi supportive yung asawa mo, siguro hirap na hirap ako na gawin yung eksena, yung promo, pag nagpapakilig kami ng tao. Kasi baka may mapasok na, sumasapak na lang sa akin. So kaya sabi ko, I'm thankful also to Mark for being very supportive. Fan ba si Mark ng love team? Marjo, oo. Fan siya. Pero I think dun pa lang sa kung hindi rin talaga okay yung support ni Mark, umpisa pa lang, wala nang movie, di ba? Hindi na tayo nagpunta dito. Pero nung ginawa kasi namin yung Flor de Liza, kami na ni Mark nun. May anak na kami nun, tapos gumawa kami ng soap. Siya parang sabi sa akin, uy, mag-picture kayo ni Marvin, tapos post mo na. Ay, Marjo ito. Diba? Sabi nga natin, isa siyang target audience. Ay, isang target. Kayo na pala ni Mark nun? Uy, nandun na si Pele. Ano tayo nun? Uy, ano ka ba? Ay, ano, Napaisip lang. nakakainis kayo. Hindi makapanuan yung ganyan. So, yung sinasabi nga ni Jolina kanina na natutuwa siya na yung younger generation ginagamit pa rin yung line ng mga movies. Yung pelikula nyo nalalabas, yun lang yung pelikula na yung mga 45, 50 pababa, kinikilig sa sinihan. Kasi batang 90s yung sumabay ng love team mo, yung mga gantong itsura, yung mga sa kanya. Bakit na ilang beses ko pinansinimawan yun. Tsaka ang ganda kasi ng setting Baguio Ito Malta naman. So tinaas namin yung level ng scenery. So Europe ang ipapakita namin. Kahit sa squatters area kayo. Shine yung love team no? Kahit sa Ganun Wilagay. ba? Ayun, gumastos pa kami. Producers din ba kayo? Yes. Parang hands-on kayo dito sa napanood ko isang interview na sabi niya hands-on kayo dito sobra sa from script writing. Lalo na siya. Dahil parang pet project nyo to na Dream. Dream. Call this our dream project. Meron kaming GC na Dream Project. Pinag-usapan lang namin ni Jolina kung anong makakaganda sa pelikula. Since when ang nag-start tong dream na to? Yung offer ng Project 8? Kasi natapos yung Flor de Liza was 2016. Yes. And nung Flor de Liza, iniisip na namin gumawa ng movie. We're happy na gumagawa ng Flor de Liza, pero drama kasi yun. So parang hindi namin matodo yung kulitan, kilig, alaskahan. Kasi nga, O drama. ang tindi ng kwento nun, may asawa ko, na inagaw ako ni Jolina, ganon. Mabigat yung kwento, so hindi namin mga agaw siya. Tapos since then, parang sabi namin, nakakamiss gumawa ng 90s rom-com. Namimiss na rin. Parang meron na rin tayo narinig na maraming nakakamiss nung yung rom-com dati. 'Di ba? Iba rin yung mga kiligan dati. Kaya yun ang naging requirement namin, na yung gagawin namin, na has to be that 90s feel, rom-com. Kaya marami man dumaan na script, if hindi yun yung nararamdaman namin, parang ayaw namin gawin kasi parang nakaset yung puso namin na yun yung gusto namin i-offer sa tao.
Yeah. Napansin din namin sa casting, may 90s Yes. yung cast parang magbabalik. Not yung Oo. nostalgia Diba, talaga. nandun Uy, si Sam si ano? Bibi. Uy, si ano? Nasa wallet ko lahat yung mga picture ng mga. Kasi diba, nasa notebook ko. Yeah. Saya namin dun sa suporta ng mga kaibigan namin from Gimmick, si Judy Ann, si Dominic, si Maylin, si G, lumipad pa from the US. So, Para kay Avengers. Kaya Uy, si Anpan! na-storya muna namin ngayon. Ang ganda yun, ha? Diba? Tapos si Dieter wala. Wala. Sino pa bang wala? Si Marami. Diego Castro. Si Diego. Wala. Yun yung susunod kasi pag pinagsama-sama na namin, baka hindi matuloy yung pelikula. Ang hirap pag samasamahin na. So, isa-isahin namin yan. Sa Wala pelikula ba? Expendables 1 yan eh. Di ba? Expendables 2, nandun si Dieter. 2, 3, pa ganun pa. Mike Tyson na. Mike Tyson. 90s eh. 90s. Tsaka si Joey Lina, yan pwede na si Jolie lang ha. Joey Lina, kasama ng political career niya. May pumunta kasi naka-t-shirt Joey Lina. Kala niya Joey Lina yung guest. Lina pala. Bakit parang yung comparison kanina na pakinggan ko yung sa love team, nakakamiss yung love team dati. Maraming namimiss yung love team dati. Feeling nyo ba, nagiging toxic na rin ang ibang love team ngayon? Kasi parang pag tinitingnan ko yung love team nyo noon, sobrang fresh eh. Wala kang mararamdaman na katoxican. Parang puro ano lang. Kilig lang. Hindi, toxic din. Magaling lang kami nagtago nun. Sinong toxic sa atin doon? Ayan. Meron ba gano'n na kunyari nagkakaroon kayo ng pagtatalo pero kailangan nyo magpakilig? Meron yung Hey Babe the movie, magkaaway kami doon. Talaga? Oo, pero naramdaman nyo ba? Lalo na doon sa trend. Diyan ko in-admire si Jolina kung gaano siya ka-plastic. Nilinawi ko lang. Kasi grabe magalit to, lagot ako mamaya. Ganun siya ka-professional. Kaya yun yung natutunan ko sa kanya na sabi ko, kasi nag-aaway kami. Eh syempre mas child star siya eh. 8 years old pa lang, artista na yan. Ako 17 ako na-start, diba? So hindi ko pa minsan alam yung mga patakaran na ganyan. So nag-aaway kami, tapos biglang pagdating ng action, nagpapakilig. Tapos ako syempre, I have to catch up. Sabi ko, ay, ganun pala. O, di plastic ka din. Doon nga ako gumaling mag-plastic. Ayan. Yan. Ngayon, pinaplastic ko to. Minsan totoo talaga yan. Hindi na lahat ka nakuha dito to. Doon ko na-admire yung professionalism ni Jolina. Kaya, yes, may toxic kasi yung trabaho namin based on emotions. Service siya, di ba? Service industry, kahit ano pang nangyayari, nagkakagulo, hindi tama. The show must go Pero on. pagharap mo, kailangan maayos lahat. So, mabigat, pero that's the work that we have to do. Tsaka siguro hindi kami, pero wala akong masasabi doon sa mga love teams ngayon kasi bata sila, iba yung generation ngayon, iba yung may social media, may lahat. Yung sa amin ni Marvin kasi hindi talaga naging kami para mag-away na kami. Yung away namin very petty. At kung walang plastic, okay, ay charot. Kasi Pero sino may kasalanan? Yung away na yun. Pag-awayin mo po. sobrang petty lang talaga ng mga tampo-tampo na. Hindi, maganda girls sagutin. and- Sagutin mo yun. Pwede siya. Alam mo, diba? Ngayon, pag may tinatanong, kailangan sinasagot. O sige, sagutin mo. Ikaw na. Hindi, yun nga. So, Hindi, sagutin mo. hindi, yun na, ayoko na. So, hindi talaga, kasi ang dami nagtatanong kung naging kayo ba, ganyan. Siguro nga, sabi nga ni Marvin, kung naging kami talaga na kami na, yung talagang kami siguro walang movie. Or hindi kami, wala na Hindi to, kasi, parang away na lang. ang sabi ko doon, yung mga nagiging silang sila talaga. Oh, ikaw nagsabi Minsan niyan, matindi yung pagmamahalan, matindi rin yung pag-aawayan.